Matalaga natin ang lagi maging praktikal. Kasi ang mga presyo ng bilihin, pataas ng pataas. Diyan ako bilib sa Maggi Magic Sarap. Kahit yun lang ang gamitin ko, feel ko na kumpleto na ang lahat ng sarap na hanap ko. Kahit simpleng pritong isda, Maggi Magic Sarap lang. 6 years ko nang gamit to. Sobrang laking tiwala ko dito. Yung ibang pampalasa, kahit mawala yan, wag na wag lang ako mawalan ng Maggi Magic Sarap. Bango at subok na proteksyong hanap mo, nasa Baygon Katol with Floral Scent. Mabagsik laban sa lamok dengue at may bangong kaaya-aya. Baygon Katol with Floral Scent. Kasama niyo ang unang hirit at Baygon Scented Coil sa pag-iingat sa inyong kalusugan. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Kayo po ay nakatutok pa rin sa unang hirit at narito po agad ang mga balitang dapat ninyong malaman sa ating top hirit. Sa mga ngayon lang po nagbukas ng kanilang mga telebisyon, narito po ang abiso mula sa Department of Education ukol sa class suspension ngayong pong araw. Dito po sa Metro Manila, ayon kay DepEd NCR Director Elena Ruiz, may pasok na po ang mga eskwelahan, maliban na lamang sa mga nag-abiso kagabi na wala po silang pasok ngayong araw. Wala pa rin pong pasok sa Malabon, Navotas at Marikina. Samantala sa Valenzuela, walang pasok sa mga barangay ng Polo, Balangkas, Pasolo, Coloong, Malanday, Tagalag, Isla, Wawangpulo, Poblasyon, Arkong Bato, Rincon, Mabolo at Pisig. Suspendido pa rin po ang klase sa Bagong Silangan Elementary School sa Quezon City, Sukat at Kupang Elementary School sa Muntinlupa at Pedro Guevara Elementary School sa Maynila. Samantala, wala pa rin klase hanggang high school sa mga lalawigan ng Bulacan, Nueva Vizcaya, gayon din sa Antipolo, Cainta, San Mateo at Rodriguez sa Rizal at maging sa Olongapo City. Wala na rin pong pasok sa UP Integrated School mula kindergarten hanggang grade 10. Suspendido pa rin po ang klase sa kolehiyo ng University of the Philippines Diliman, University of Santo Tomas, Technological Institute of the Philippines at Adamson University. Sa Philippine Christian University naman, wala rin klase sa mga estudyante pero mga empleyado may pasok na. Wala rin pong klase sa araw na ito sa Centro Escolar University sa Malolos, Bulacan, Bulacan Polytechnic College, Bulacan State University, La Consolacion University at Mary the Queen College sa Pampanga. Inuurong naman sa darating na Biyernes ang National Career Assessment Examination o NCAE sa lahat ng rehiyon sa buong Luzon. Sa mga paaralang gusto mag-anunsyo ng class suspension ngayong araw, maaari po kayong tumawag sa unang hirit hotline sa 982-7777, local 1441, 1443 at 1314. Samantala sa maagang papasok ngayong umaga, balik operasyon na po ngayong alas 5 ng umaga ang operasyon ng MRT at LRT. Yan ay ayon mismo kay Attorney Hernando Cabrera, ang tagapagsalita ng MRT at LRT. Yan ay matapos magkaaberya kahapon dahil na rin sa pagkawala ng supply ng kuryente dulot ng Bagyong Pedring. Pero ngayong araw, balik operasyon na po muli ang MRT at LRT. At ngayon naman po, update na tayo sa tinatahak ng Bagyong Pedring. Sa pinakuling weather bulletin po ng Pag-asa, napanatili ng Bagyong Pedring ang kanyang lakas habang kumikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran. At para po sa iba pang detalye tungkol sa Bagyong Pedring, makakausap natin si June Galang, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning sa iyo, June. Magandang umaga din, Connie. Oo, June, ano nang eksaktong lokasyon ngayon ni Bagyong Pedring? Sa ngayon po, ang eksaktong lokasyon ni Pedring ay nasa layong 300 km, Hilagang Kanluran ng Baguio City. Okay. At magiging maulan pa rin ho ba ang ating panahon ngayong araw? Sa ngayon po, gradually improving na tayo dito sa Metro Manila sa bandang hapon. Pero nitong umaga, makakaranas pa rin po tayong pag-ulan dito sa western section ng Luzon. Okay, yung mga binabantayan po natin dalawang sama pa ng panahon, malaki ho ba ang posibilidad na maging kasing lakas din ito ni Pedring o masyado pang maagang masabi po natin yan? Sa ngayon po, meron tayong isang binabantayan na tropical storm na kategory na siya dito sa east ng Northern Luzon. Kung magpapatuloy po sa kanyang tinatahak na direksyon,
Bukas po, mamayang gabi hanggang bukas, maaaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Iba pa ho ito doon sa sinasabi po na Tropical Depression Kiel na papasok supposedly sa Sabado. Iba ho ba yun? Bali, ang nangyari po, itong papasok within the next 24 hours, siya magiging Kiel, samantalang yung papasok nitong weekends naman, siya magiging Ramon naman. Ayun, so talagang sunod-sunod po tayo. Pero yung sinasabi ho natin kasi 1,000 plus pa ho ang layo nito sa atin, ano? May posibilidad namang lumihis pa, no? Pagdadasal Meron ho pa rin namin. po, habang nasa karagatan pa rin to. Alright. Maraming pong salamat sa inyo, Mr. June Galang, weather forecaster ng Pag-asa. Ako, nakakatakot naman, sunod-sunod. Parang hindi pa tayo nakaka-recover dito, no? At least we can say na kahit paano naging masanda tayo kaysa nung yung last 2 years. Malaki talaga. Di ba si Ondo eh? Ang laki Yes. ng difference natin. Malaki Mga talaga. tao daw ngayon, very cooperative. Pag narinig yung bating-ting, totoo. di ba, dun sa Marikina. storm warning sa Marikina, sunod sila agad. Pag sinabing meron na kayong forced evacuation, wala nang laban-laban, sunod na agad sila. Kasi now they know it's for their own safety. Pag sinabing, huwag maglayag, hindi naglalayag. Although meron pa rin mga patingi-tinging tao na ayaw talaga konti umalis na at the lang. last minute, to the very last Oo. minute because yung mga ari-arian nga Oo. nila ayaw nila mawala. But then again, for the safety of their children particularly, kailangan talaga lumigas. At samantala, marami pa rin pong lugar sa Metro Manila at karatig probinsya ang wala pa rin supply ng kuryente sa ngayon. At kaugnay po niyan, kausapin po natin sa linya ng telepono si Joe Zaldariaga ng head ng External Communications ng Meralco. Good morning, sir. Yes, good morning din, Lynn, at sa mga tagapanood din sa unang hirit, magandang umaga po. So, sir, anong percentage po ng Metro Manila ang wala pa ngayong kuryente? Well, insofar as the number of customers still without power, base ito, Lynn, dun sa aming latest as of 2 a.m., nasa 271,249 customers pa rin itong walang serbisyo ng kuryente, and most of these are here in Metro Manila, gayon din sa lalawigan ng Bulacan. No? This represents around 5.5% nung kabuuang customer base namin. But hopefully by 12 noon, siguro halos lahat nitong natitirang ito ay nabalikan na yung serbisyo. Pero kumusta na po yung restoration ng kuryente sa inyong service area? Medyo mabilis-bilis po ba? Kami ni Connie, 11:30 na ng gabi kami na nagkaroon ng kuryente. From sa 10 hours. We started with almost a 50% out yun pong aming total number of circuits. To be exact, around 44%. That was at around 12:30 yesterday. So basically from that base, medyo ang total number we started from was around 1.9 million customers without power. So at least ang laki na ng difference. Yes, definitely, Lynn. Medyo malaki na yung na-cover natin in a span of roughly less than siguro 24 hours. Okay. And sinisikap natin ding makompleto na ito. Hopefully by today, makaya nating kumpletuhin yung restoration. So Sir Joe, meron ba tayong mga specific areas within Metro Manila and Bulacan na wala pa rin kuryente? Can you tell us? Well, there are still some areas dito sa may Quezon City. Meron din kaming reports dyan sa may area ng Manila. Particular sa may Kamanava, tapos sa Bulacan, several areas, particularly in the northern part of Bulacan. Ang ginagawa namin po ngayon, dun sa mga meron ng kuryente at the circuit level, we're going down to the lateral lines already. Kumbaga, base doon sa naging extent ng damage kasi din, medyo malaki yung sakop nung facilities namin na nasira nitong si Pedring. Maraming salamat, Joe Zaldariaga, ng head ng External Communications ng Meralco. Samantala, mahigpit na mamimonitor ang water level sa Marikina River, dulot pa rin na walang tigil na pag-ulan mula pa kahapon. Kaya naman dahil dyan, mahigit 1,000 pamilya na ang inilikas. May live report mula sa Marikina si Monica Veralio. Monica? Yes, Susie, pansamantalang ang nagsilbing tirahan ng mga kababayan natin itong H. Bautista Elementary School. Dito yan sa Barangay Concepcion 1 sa Marikina City. And as of 11:45 p.m., nasa 940 families na nga ang bilang ng mga narito o nasa 4,560 na individuals yan, bata man o matanda. At sabi nila, tumigil na rin daw sila sa pagtanggapan ng mga evacuees dito dahil nga napupuno na itong lugar nila at wala ng paglalagyan. Sa katunayan, 50
50 rooms talaga ang inilaan nila para sa mga evacuees dito. Pero natik 10 families lamang ang laman. Pero dahil nga sa dami ng pumupunta dito ay umabot na sa 20 to 25 families ang laman ng bawat kwarto. At dahil dyan, hindi nga maiwasan din na magkaroon tayo ng mga bata na may sakit. At as of this morning, nasa 15 na bata na raw ang naiulat na may sakit tulad ng ubo, sipon at lagnat. At dahil dyan mga kapuso, mamaya makasama po natin ang ilan sa mga miyembro ng Red Cross para bigyan po sila ng medical assistance. At syempre para sa mga kababayan din natin na nais malaman, magbibigay rin po kami ng update sa kalagayan ng Marikina River ngayong umaga. Kaya mga kapuso, tutok lamang po. Yan muna ang latest update mula po dito sa Marikina. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Monica Veralio. At isa naman sa labis na lumulubog sa baha tuwing ganitong may bagyo ay ang lungsod ng Malabon. Naroon din ngayon si Katrina Son. Katrina? Yes, Susie. Dahil nga sa buong gabing pag-ulan, lampas tuhod pa rin ang baha dito sa Barangay Katmon sa Malabon. Mag-alas 3 na